Magandang hapon po sa ating lahat. Alam ko po sabik na sabik ang bawat isa na magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, patuloy natin ibibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating napakabuting Diyos. Lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa.
presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na gumapang pag-ibig mo na darama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na gumapang pag-ibig mo na darama. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Oh, Jesus, Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na gumapang pag-ibig mo na darama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos na gumapang pag-ibig mo na darama. Purihin ka, Diyos! Tunay nga, O God, tunay nga, O Panginoon, na lubos-lubos yung kagalakan na nararanasan ng bawat isa sa hapong ito. Lord, maraming salamat. Dahil, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, alam namin, mararanasan namin muli, laging ang umiyak. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na wagas. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay ialay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos,
kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Purihin ka. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, ang aming pupurihin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita Bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. magtatapat, Sa'yo maglilingkod ako. ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapating mo. Ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay minsan paawitin natin lahat ng mga labi magsabi. Ang puso ko'y pagindapating mo.
Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, O Diyos, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, maghari ka, O Panginoon, sa bawat puso ng iyong anak, Panginoon. Purihin ka. Loobin mo ang buhay ko'y maging Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, ngayon at kailanman. Hallelujah. Maghari ka, Lord, O God. Lord, you reign in our lives, Lord God. Maghari ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. And Father God, lahat ng papuri, pasasalamat, kagalakan, ang pag-ibig mo ay dumaloy sa buhay, sa aming mga pangungusap, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Lord God, ang iyong presence, ang dumaloy sa amin, Panginoon. At mag-umapaw ang papuri sa inyo lamang, O Diyos. And Lord, let our lives, Lord, be holy as you have called us to be holy, Lord God. At ang iyong mga salita ay tumagos sa buhay namin, sa puso namin, at maipamuhay namin ito upang maibalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming patotoo. Purihin ka, O Diyos, at ang lahat ng narito
ay sumigaw ng malakas na papuri at pasasalamat sa tunay nag-iisang Diyos at Hari ng ating buhay. Hallelujah! Praise you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Yan. At magandang hapon po. Ang lahat po ay welcome today. And kamayan niyo po ang inyong katabi at sabihin, handa na tayo. At tayo po ay makikinig lamang, focus lamang sa ating mensahe na mula sa Lord. Amen. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. So, kung hindi mo kilala yung katabi mo, pwede bang luminga-linga ka, sabihin mo, it's nice to see you this afternoon. Ayan. Okay. So, you settle down. Anak. Ayan. So, magandang hapon sa inyong lahat and I hope kaninang umaga mainit tapos biglang lumamig. So, syempre, nagpa-car wash ako at tuwing nagpapa-car wash ako, alam na umuulan. So, unpredictable ang weather, no? Pero, buti na lang yung katabi mo hindi unpredictable. Nasa church siya ngayon. Amen. So, nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating series. Ano nga ang series natin? Sino? Si James. We're talking about James. And last time, we talked more on trials, but this time, it will be a different topic. And by the way, sa mga nasa online po, magandang hapon sa inyong lahat. We're glad na nakikinig po kayo ngayong hapon. And I hope you will stay in tune with us sa series po natin ng James. And I hope you also have your Bible with you. And then, yung mga nandito po sa loob ng church, sundan niyo po ako. We will not talk about many verses, pero medyo marami, not so much, but we will continue talking about James. So sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan, ready. Sa kabila naman, ready ka na ba? Ayan. So we will talk about, siguro kakapakinig ko ng Blue Ribbon Committee, ang title po ng message po natin this afternoon ay The Evidence. Sabihin nyo nga, evidence. Ayan. So sino po dito nahabla na? Hindi, huwag nyo na itaas yung kamay nyo. So, di ba pag meron tayong mga kaso, yung mga ganyan na hinahanapan, may ebidensya ka ba? Ayun. So, we will talk more about the evidence. Now, the evidence po na pag-uusapan natin about the book of James is between the evidence kung tayo po talaga ay Kristiyano ba talaga tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang Kristiyano yan? O pinagdududahan mo na. Para pong hindi. Okay? So, siguro iniisip doon ng iba, bakit kaya sa Recent Christ, ang dalas nilang mag-series, no? So, hindi nyo ba napapansin, more on, madalas tayo mag-book series. Ang gusto po kasi natin dito, naiintindihan natin yung sinasabi ng, hindi lang nung isang verse, pero naiintindihan natin yung sinasabi ng isang chapter at naiintindihan natin yung sinasabi ng buong book. Lilipas ang mga taon, malilimutan nyo minsan yung mga senior namin sa inyong story, seniors namin sa inyong quote, pero ang ayokong lumipas, yung makita nyo yung book at maalala nyo, ito yung tinuro sa amin. Gets natin yon? Malimutan nyo lahat ng mga quotations na pinagsasabi namin, yung mga kwentong pinagkukwento namin, ang huwag nyo lang makalimutan. Pag nakita nyo yung book, ito yung tinuro sa amin, ito yung konteksto nun, ito yung kwento ng verse na yon. Kasi iyon yung mahalaga. Every now and then, makakarinig tayo ng napakagandang mensahe. Pero ang gusto ng Recent Christ na iniiwanan lagi, pag nag-aaral tayo ng Word of God, is maintindihan natin, makuha natin yung buong kwento ng pinag-aaralan natin. Hindi lang magandang kwento, hindi lang magandang quotation, kundi bagay dahil ang totoong magpapabago ng buhay, yung naintindihan natin yung sinasabi ng Scripture according to its context. Amen? Now, we will talk about James again. And yung James na pag-uusapan natin is, well, siguro medyo mabigat ng konti.
Kaya gusto ko, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, kumapit ka. Baka malaglag ka mamaya. Sabi mo, kumapit ka, ha? Pero kaya kailangan mong kapitan yan para pag nalaglag, maibalik mo, ha? Okay. So, yung mga matatanda sa akin ng konti, alam mo yung kanta... Huwag mo tinuturo si Pastor Ariel. So, sino nakakaalam nung kanta na to? Ay, mga millennials, di na alam. No? So, may kanta yung si Michael Jackson, nung isa sa mga hit niya to, Man in the Mirror. Ito yung chorus niya. Sabi niya, I'm starting with the man in the mirror. Ala po akong kine-claim na kakantahin ko to. Okay? So sabi dito, I'm asking him to change his ways. Ayan, sabi pa doon sa kanta, and no message could have been clearer. Ano pa? If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Bakit ko ito kinukwento? Wala lang, gusto ko lang. Bakit ko illustrate? Because we will talk about illustration ni James. In the book of James, meron siyang illustration about pananalamin. Na para daw magkaroon ng pagbabago, pag nakita mo daw yung mukha mo sa salamin, dapat daw hindi ka forgetful. Sino dito mahilig manalamin? Laging may dalang salamin. Makalimutan na ang ballpen at notebook papuntang school, wag lang salamin. Lalo na yung mga ladies, laging may salamin, no? So, pag dumaan sa parking lot, lumilingon sa mga salamin ng kotse. Diba? Tinitingnan ko ano itsura. Hindi nyo alam may tao pala sa loob. So ang sabi nung kanta dito ni Michael Jackson, kung gusto mo ng pagbabago, kung gusto mong merong mabago sa buhay mo, doon ka mag-umpisa. Doon sa nakikita mong man in the mirror. Yung nagsasalamin ka, yung nakikita mong person, doon ka magsimula. And we will talk about James talking to us na kung gusto mo ng pagbabago, kung gusto mong magkaroon ng changes sa life natin bilang isang Kristiyano, meron tayong dapat gawin pag nanalamin tayo. Ready na ba kayo? Introduction lang po yan. Okay? So, we will talk about hearers. Sabihin nyo nga, hearers. Yung mga nakikinig. Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Lahat po ng nakikinig, sabihin, Amen. At lahat po ng nakikinig, huwag mag-amen. Ayun, nakikinig talaga. Ang galing. Hearers. Ayan. Ang unang category ng pag-uusapan natin, mga hearers ng Word ng God. Ang susunod, mga doers. Yung mga nilalakaran yung napakinggan. Yung mga ina-apply yung napakinggan. Meron ba ditong mga doers? Taas nga ang kamay. Ayan, yung iba ayaw itaas kasi ayaw. Hearers lang po ako, hindi po ako doers. Yun ang pag-uusapan natin kasi may pagkakaiba ang hearers at mayroong versus doers. Now, medyo may isisingit ako dyan sa gitna kasi minsan, from being hearers, paano ba ako tatawid sa pagiging doers? Di ba yun ang iniisip natin? Every now and then, nakakarinig ako ng Word of God. Nakakarinig ako sa online, sa internet, sa radio, sa TV. Naririnig ko lagi yung Word of God. Pero yung naririnig ko, hearer ako, alam ko yun. Ang tanong, bakit mayroong mga nakakarinig at ginagawa yung naririnig nila, paano sila nakakarating doon? At may kinalaman yung nasa gitna dyan. Before mapag-aral, we will talk about more on hearing and doing, but before we can go from hearing to doing, ano kaya yung nasa gitna? Reading, kasi may book. Reading. Okay. Bibling daw, Bibling. Kasi may Bible. Ano kaya yung nasa gitna? Paano kaya? Eto ako hearer ako Lagi ako nakikinig ako lagi kay Pastor Reggie, nakikinig ako lagi kay Stephen Prado gabi-gabi. Pero bakit hindi ko nagagawa yung ginagawa nila? Ano kaya yung kulang? Kasi hearer ako, walang problema doon. Pero nakakakita ako ng mga tao, nag-worship sa Lord, nagsiserve sa Lord,
kahit nagsasacrifice sila, nag-give sa Lord, nakikita ko doers sila eh. Paano kaya sila nakatawid? Ano kaya yung nasa gitna na yon? Sirit na kayo? Paano kayo naging Christian? Anong meron kayo? Ano daw? Faith. Faith. Faith yung nasa gitna, hindi Bibling. Tsaka hindi reading. Mamaya ko i-explain sa inyo lahat yan. Okay, but let's read our verse. Pwede ba basahin ulit natin to in the risen Christ quote-unquote tradition? Basahin natin yung 3 slides na to na ito yung magiging central topic natin this afternoon. Ready? Let's read. Doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks in the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word, is the one who blessed in what he does. Ida-digest natin yung verse na to, ano? I-unpack natin. Kasi minsan, ang lagi natin sinasabi, pag binasa natin, parang okay, tapos na. Sige, re-report na ako ng devotion ko. Pag member ng worship team, isabit na natin. Pero, pag binasa natin, kailangan talaga naiintindihan natin yung binabasa natin, ano? So, kailangan nagigets natin. So, again, we will be talking about, taas nga yung kamay ng mga hearers. Mali. Ang mga hearers, sumigaw nga ng amen. Ang mga doers nga, itaas ang kamay. Ayan, dumadami. Yung iba, ayaw pa rin mag-do, ano? Okay, and then we will talk about sa gitna. Again, this is about hearers and doers. Okay, sana yung katabi mo, pareho siya niyan. Sana yung katabi mo, both hearer and both doer. Normally sa mundo, dalawa lang eh. Lalaki, babae. Ano pa? Good, evil. Masipag, tamad. Tapos tingnan mo yung katabi mo sa kanan, maganda, yung kabila, maganda rin. Kayo talaga, iniisipan nyo ng masama yung, iniisipan nyo yung masama yung katabi mo. Ano? Yung katabi mo naman, gantihan mo. Yung kabila, mabait. Pero yung kabila, mabait din naman. Hindi. But normally, we are governed lang tayo ng dalawang bagay. Good, evil, lalaki, babae. Normally, dalawa lang ganun eh. Sa Christian, sabi ni James, dalawa lang uri kayo. Dalawa lang uri talaga ng nasa church. Yung isa, hearer. Yung isa, doer. Yung doer, hearer din yon. Pero ang ginawa niya, may ginawa siya. Yung isa, hearer lang. Nakinig lang siya. Pero nagsimula si doer sa pakikinig. Dahil lahat naman ng Kristiyano dapat nakikinig. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nakikinig, di ba? Totoo naman, di ba? Lahat ng Kristiyano nagsisimula sa pakikinig. At magpapatuloy na nakikinig. Pero, hindi lahat ng nakikinig pala ay gumagawa. Hindi lahat pala ng may naririnig ay nagiging doer. No? So, sana doer tayo. No? So, pag-usapan natin, let's unpack the verse. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So, hinighlight ko, ang sabi doon, maging doers daw kayo, huwag lang daw hearers. Kasi nilagyan doon, not hearers only. Ibig sabihin, lahat tayo nakikinig. Nakikinig pa ba kayo? Amen? Nakikinig tayo lahat. Pero ang sabi ni James, maging doers ka. Huwag lang nakikinig. Nakikinig at gumagawa. Pero may isinudlong siya doon, yung kulay red, emphasis mine. Ako po yung nagkulay. So ang sabi doon, deceiving yourselves. Ano ba ang ibig sabihin ng deceive? Ano ibig sabihin ng deceive? Nakakilala na ba kayo ng mga flat earthers? Alam niyo ba yan?
Na ang paniniwala nila, ang mundo ay flat. May kilala kayong ganon? Ang biro nga namin, ang biro tuloy sa mga flat earthers, marami daw silang member around the globe. Hindi na gets nung iba. Flat earther nga eh. Tapos ang dami nilang member around the globe. So, contradicting their statement. So, yun ang kasi ang biro sa mga flat earthers. So, yung mga flat earthers na to, kahit magbigay ka ng ebidensya mula sa space, mula sa mga satellite, na ang mundo ay sphere, they will not believe it. Ang paniniwala nila, doon sa Antarctica, may pader. May wall. At wala ka na. Pag tumawid ka doon, kabilang buhay na. Wala na. Hangganan na yon. So, ang tawag sa mga taong ganon, deceive. Bakit? Meron silang pinaniniwalaan na hindi naman dapat at hindi naman tama. So, ang tawag natin sa mga taong deceive ay yung may mga maling paniniwala. Pero in the context of James, ang deceive is in a different context. It's on a different meaning. Kay James, ang deception, ang deceiving sa mundo, ang deceive ay may akala ay tama. Tama? Pero kay James, ang deceive, alam niya ang tama, pero hindi niya ginagawa. Nagigets natin? Deceive pala ang category nung mga taon o mga Kristiyano na alam gawin kung ano yung dapat, alam gawin kung ano yung tama, na dapat nagpe-pray, na dapat nagbabasa ng Word ng God, na dapat pumupunta ng church, na dapat nagsiserve sa Lord. Alam naman yung tama, pero hindi ginagawa. Ang tawag ni James doon, deceive. Sa mundo, ang deceive, yung mali, ginagawa niyang tama. Sa Kristiyano, ang deceive, yung tama, hindi niya nilalakaran at hindi niya ginagawa. Nagigets ba natin? Sabi ko sa inyo, medyo mabigat nun si Paring James eh. Kaya mo pa ba? Tingnan mo kay katabi mo kung nagwawala na. Sometimes we need motivational and inspirational messages sa buhay natin. And sometimes we need challenging message para magbago tayo. Amen? And what James is telling us, huwag kang maging deceive. Yung alam mong tama na hindi mo ginagawa, deceive ka nun. Amen? Tuloy natin. Ngayon ang tanong, eto na naman tayo, pero pastor, parang iba yung pinreach ni Paul. Doon na lang tayo kay Paul, tanggalin na pumayag na tayo, gayahin na natin si Martin Luther, tanggalin na natin yung Book of James sa Bible. Mali ba yung konsepto ni Paul? Hindi, sabi ni Paul is this: whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Sabi ni Paul, yung nakita niyo sa akin, yung narinig niyo sa akin, yung word na sinabi ko, yung in-explain ko sa inyo, ang sabi ni Paul, i-practice niyo yon. Conflict ba? Hindi, di ba? Ano pa sabi ni Paul? Si Paul, ang diniscuss ni Paul, root of faith. Ito yung ground sa limbawa, ito yung lupa. Sinyeran ka ng gospel. Para kang seed na itinanim sa iyo yung gospel. Walang nakakakita nun, ikaw lang at ang Diyos. Ang tawag natin doon, root of faith. Sino dito nagtatanim? Hindi ng sama ng loob, yung halaman. Alam ko maraming nagtatanim ng sama ng loob dati, pero sino dito ang nagtatanim, naranasang magtanim? Pechay, sitaw, okra. Nagtatanim kayo? Halimbawa, pechay. Pag tinanim mo yung pechay, mga ilang araw mo makikitang may tutubo. Mga ilang araw, nanay? Mga 3 days lang, no? May makikita ka na, no? Kasi nung nagtanim din kami ng mga sitaw, ganun din eh, mga 3 days, 4 days, may makikita ka na. Ang Kristiyano pala, pag itinanim ng Lord, makikita eh. Kasi hindi naman pala pwede siyang magtago forever. Ibig sabihin, ang sabi ni Paul is this: ang isang Kristiyano na itinanim,
tawag natin doon, root of faith, mag-uugat yan. Sabi naman ni James ganito, okay, itinanim ka na, natanim ka na, mag-grow ka na. Tapos, kung totoo talaga, mamunga ka na. Si Paul is talking about the root, the unseen things. James is requiring us na kung totoong may Diyos tayo, totoong Kristiyano tayo, totoong may pananampalataya tayo, kahit nakatago yung ugat, may makikita pa rin ang mga tao, magsasanga ka pa din, magdadahon ka pa din, mamumunga ka pa din. Amen? Walang Kristiyanong pwede magtago. Kasi yung buhay natin, makikita at makikita nila may pagbabago. May naiiba. May nangyayaring kakaiba. Bakit? Kasi nag-root. Hindi naman nakita ng tao pero nag-process ka, nag-grow ka, diniligan ka ng Holy Spirit, pinalago ka ng Word of God, at dahil doon tumutubo ka at lumalaki ka na. At darating ang time dahil patuloy kang nagpapatuloy sa Lord, mamumunga ka na. Amen? Ang tawag ni James doon, fruit of your faith. Sana mamunga tayo lahat. Amen? Hindi lang nag-ugat. And nung araw, nung nag-garden pa ba sa school ngayon? Parang hindi na, no? Kasi wala na yata lupa sa school, puro bato na lang, no? Nung araw, nag-garden kami. Ang pagkakamali ko, yung buto ng sitaw, itinanim ko parang 6 inches yata pagkakatanim ko. Tumubo na lahat nung katabi ko, tumubo na lahat ng tanim nila sa akin, wala pa. Sabi ko, patay, wala akong grade nito sa garden. Nagkamali ako, sobrang lalim ang nagawa ko. Well, naikwento ko lang naman po yun. Ibig sabihin ganito, kapag natanim ka ng tama, kapag natanim ka ng maayos, lalo na sa matabang lupa, lalaki ka eh. Mag-grow ka eh. Mapapansin ng mga tao. Sasabihin sa'yo, uy, ang bait mo na. Yung asawa mo na lagi kang inaaway, sabi niya sa'yo, uy, dati 5 times mo akong inaaway, ngayon 2 times a week na lang. Nagbago pa din, di ba? Uy, dati ang dami mo sinasabing bad words. Ngayon nabawasan na. Nagbabago. May changes. Sabihin mo sa katabi mo, dali, dapat may changes. Natututo po ba tayo? So balikan natin. Kailangan hearers. Sabihin ulit natin, hearers. Pero kailangan din doers. Kailangan doers tayo ng Word ng God. Ito eksena natin sa mundo ngayon. Napakadaming hearers. Araw-araw may hearers. Araw-araw, ang dami nating naririnig. Dami nating naririnig sa lahat ng platform, mula TV yan, sa radyo yan, sa internet. We are all hearers. But let me tell you this, napakaraming nakikinig ng mensahe linggo-linggo. And every Sunday, hindi tayo nauubusan ng hearers ng Word ng God. Alam niyo kung saan tayo nagkukulang? Doers. Nagdadagsa ang mga tao sa mga churches every Sunday to hear the Word of God. Pero from Monday to Saturday, we remain hearers. Pakinggan nga ulit natin message. Uy, doon naman tayo makinig sa ibang church naman. May live yun kanina, yun naman ang pakinggan natin. Hindi tayo mauubusan ng kapapakinig. At minsan tuwan-tuwa tayong makinig. Walang masama doon, kapatid. Walang masamang makinig sa mga favorite preacher mo, sa mga favorite speaker mo. Pero ang challenge sa atin, bukod sa pakikinig, yung ating bang mga narinig, yung mga message bang nagpaiyak sa'yo, yung mga message bang nag-challenge sa'yo, yung mga message bang nagpataas ng kamay mo, are those things or messages na nagpabago din ng ating mga buhay. Yung mga message ba na yon, na-realize mo, kailangan ko na palang mag-serve sa Lord. Sabi nga dito, reels, no, yung reels sa internet, we're flooded with reels, but few are real. No? Sakit ba na? Awit, no? Awit. Binabaha tayo ng mga reels sa ating mga cellphone, sa ating mga laptop. Pero yung totoong Kristiyano, konti lang daw. Buti na lang yung katabi mo, hindi siya yon. Totoo yung katabi mo, dali. Tusukin mo, dali. Totoo yan, totoo. Okay? Ano pa ang sabi? We're rich in content. No? We're rich in content, but poor in conviction. No? Ang dami natin pinapanood, dami nang nakaka-inspire sa atin, pero yung content minsan hindi nagtatransform into true
conviction. Okay? Ano pa? We are overflowing with shorts. Alam niyo sa YouTube, yung mga maiksing videos sa YouTube, ang tawag nila doon ay shorts. We are overflowing with shorts, yet short on action. Ang dami nating nakikita, pero minsan, sa dami nating nakikita, those are not enough to make us do something. Meron tayong drought sa mundo ngayon ng mga doers. Buti na lang, lumipat na ng ibang church to. Dahil ang lahat ng nasa Risen Christ, doers. Amen? Pumalakpak nga ang mga doers. Amen? So again, paulit-ulit yung makikita tong mama na tong nakagalon na. So hearer, doer. Ngayon, ang tanong, paano ako nakarating, yung tanong natin kanina, paano ako tatawid maging doer? Bago pa lang naman ako sa church hindi ko po alam yun. Okay lang yan. Kahit bago pa tayo ngayon, ma-discover natin. Paano ko tatawid dun? Yes, wala pong masamang makinig every Sunday. But sa dami ng message na nare-receive na natin, there will come a time we will realize there's got to be something that we should do. Enough na ba ang isang preaching minsan para magbago ang buhay? Yes. Eto, naalala niyo yung si Jesus nag-detour? Pumunta siya sa isang balon na nakasalubong niya yung Samaritan woman. Hindi ba nag-uusap sila? Nagkwentuhan sila? Naliwanagan yung babae? Anong ginawa ng babae after their conversation? Umuwi ng village nila, kinatok yung mga bahay, nag-share ng gospel. Ilang sharing yon? Isa lang. Naalala nyo ba? Yung kontraktor sa bahay, tax collector. Tax collector. Pinuntahan siya ni Jesus sa bahay niya. Isang upuan lang yon. Ano sabi ni Jesus? Nung naramdaman niya yung mensahe ng Lord, nakinig si Zaccheo Nakinig si Zaccheo. Pero kahit noon lang niya narinig yung gospel from Jesus, that moment is enough to transform him to be a doer. Sabi niya, lahat ng nadaya ko sa kontrata, yung dalawang water interceptor doon, tatapusin ko na. Hindi sinabi ni Zaccheo yun. So, ang sabi ni Zaccheo, lahat ng dinaya ko, 4 times. 4 times kung ibabalik sa kanila. Ang tao palang naka-receive ng gospel, naramdaman niya, narinig niya, pumasok sa puso niya, magpapabago ng buhay niya. Amen? Hindi ka magdadalawang isip. Hindi mo pwedeng sabihin, siguro mga 3 attend pa, magbabago na ako. No! Ang power ng gospel, kahit noon mo pa lang siya napakinig, it is enough to transform your life. Amen? It is enough na dahil narinig mo, mananampalataya ka na. At sa Bible, pag-uusapan natin mamaya, ang taong may totoong pananampalataya, magiging doer. Okay? Paano ba magkaroon ng faith? I-confirm ko lang yung sinabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So yung mga hearers, paano nagkaroon ng faith? Nakinig lang. Naging hearers lang sila. At dahil narinig nila yung word ng God, nagkaroon na ng faith. Hindi ba lahat naman tayo dito? May narinig tayong gospel. Kaya tayo nandito Mayroon tayong narinig na gospel na tumama sa puso natin, na nanampalataya tayo, kaya nandito ngayon tayo sa church because of may narinig at ngayon, meron na tayong faith. Taas ang kamay ng may faith. Ayan. Dahil ang mga may faith daw, mabibilis gumalaw yan Noong araw, akala natin, ang mga pupunta sa langit, pagdating daw sa langit, ganito. Sabi sa mga matatanda, noong araw, pag daw namatay ka, Ate Lai, pagpunta daw sa langit, titimbangin ilan yung ginawa mong mabuti versus inaway mong kapitbahay. Hindi, iba pala yan. Titimbangin daw yung ginawa mong mabuti, tsaka yung ginawa mong masama. Tapos daw, pag lumabas sa scale, umangat yung, mas mabigat yung mabuti, papasok ka daw sa langit. Sus ko, ilang kaya timbangan doon ilang kaya timbangan ni San Pedro sa gate ng langit,
So, pero na-realize natin, napag-aralan natin sa Bible, na pupunta ka sa heaven, not because tinimbang yung mabuti at masama mo, ang nagpapapunta sa heaven sa isang tao ay faith. Di ba? Dahil nagkaroon ka ng faith sa Lord, ibinigay mo yung buhay mo sa Lord, and dahil sa grace ng Lord, yung faith na meron ka, that is your ticket to heaven. Amen? So dahil may faith ka, ito ngayon ang sabi ni Paul sa'yo. Confirm ba ito kay Paul? Pag-aralan natin, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ. Tama naman, sinabi ni Paul, no? Nag-agree si Paul. Ano pa sabi ni Paul? Ay sabi dito sa quotation, man cannot be saved by perfect obedience. Sino dito kayang sumunod perfectly? Yung walang kasalanan, walang kapintasan. Meron ba? Wala. Kaya ang sabi dito sa quotation, man cannot be saved by perfect obedience. Bakit? Hindi mo kaya yun. Because he cannot achieve it and he cannot do it. Nor can he be saved by imperfect obedience. Bakit? Because God does not accept him. Pero alam mo ba kung bakit ka pupunta sa heaven? Alam mo ba? Maiksi lang ang kwento kung bakit ka pupunta sa heaven, kapatid. Because merong sumunod para sa'yo. At yung sumunod para sa'yo, nasunod niya perfectly. And that is Jesus Christ. At ngayon, ang kailangan mo lang gawin, magkaroon ka ng faith kay Jesus Christ, dahil ang gagawin ni Jesus Christ, kapag may faith ka sa Kanya, kakandungin ka niya as if yung ginawa niya, ikaw ang gumawa. Nagigets nyo ba? That is salvation. And that is ini-explain sa atin ni Paul. Ngayon, parang ngayon lang ako, life class yata itong pinag-aaralan natin. Sabi ni Paul, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Kaya nga, for God so loved the world. Kaya tayo mapupunta sa heaven dahil sa love ng God na ibinigay sa atin, at nagkaroon ka na ng faith doon sa love ng God na yon. At lahat ng ginawa ni Jesus, parang ikaw na rin ang gumawa. Kaya nung si Jesus Christ ay na-crucify sa cross, ang sabi sa Bible, nandun ka din. Kung tinanggap mo si Jesus, nandun ka din. Nag-offer ka din. Pinatawad ka din. Do we understand the gospel right now? Amen. Lumilinaw ba? Yung pala yung mga hindi natin maintindihan minsan. And ang sabi ni Paul in Galatians, so ngayon ligtas ka na. Alam niyo ba ang sabi ni Paul? Ngayong meron ka ng faith, ngayong meron ka ng salvation, ang sabi ni Paul is this, not grow weary while doing good. Huwag kang masawa, gumawa ng mabuti. Huwag kang masawa, gumawa ng tama. Huwag kang masawang manampalataya sa Lord. Don't grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Compatible. So naniniwala na kayo. Magkaibigan si Paul at si James. They don't have different message. They are just talking about two different things in different view. Pero ngayon, ini-explain ko sa inyo, at binibigyan ko lang kayo ng foundation doon sa perspective ni Paul about hearing and doing, and the same time, perspective ni James about hearing and doing. So ano dapat mangyari? Pag narinig mo ang salita ng Diyos, para maging doers tayo lahat, para tayo ang makita natin yung mga sarili nating naglilingkod, nagsiserve, nananampalataya sa Lord. Ano kailangan sa buhay? Faith. At sino ang mga may faith dito ngayon sa Lord? Amen? Sino ang mga may faith na you are saved? Sino ang mga may faith na mahal ka ng Diyos? Sino ang mga may faith dito that God will bless us? Sino ang mga may faith dito that God is changing us from glory to glory, ever-increasing glory? Amen. Sarap pag-aralan ng Word ng God, no? Di ba? Nakikita natin, Word pa lang ng God. Wow, ito pala yun. Hindi ko lang talaga naintindihan. Kasi minadali kong mag-devotion eh. Minadali kong basahin. So sabi nga sa quotation, faith alone saves. But the faith that saves is not alone. No? Paano tayo maligtas? Faith. Pero pag naligtas ka, that faith that saves us is not alone.
Okay? Tapos nagbabasa ako ng Bible ko. Meron ako isang Bible na lagi binabasa, yung New King James. Sabi ko, pagbukas ko ng 1 Corinthians 15, ito nakita ko, the risen Christ, faith's reality. Sabi ko ba, yung risen Christ pala nasa Bible? Biblical pala talaga pangalan namin. Hindi, title lang po yan. Hindi po yan kasama sa inspired word ng God. Mga heading lang po ng mga Bible yan para matandaan lang natin. Na-curious lang ako, nakalagay sa taas, the risen Christ. Pero yung verse 2 po ang gusto ko i-highlight dyan. By which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. Ang sinasabi po ni Paul dito is this, yung na-receive mo sa Lord, hindi empty. Hindi empty gospel yung meron ka. Yung na-receive natin, nung nag-worship tayo kanina, na-receive natin ang mensahe ng Panginoon. It is not an empty message. It is not an empty gospel. May laman yun. At kung walang laman yun, may problema tayo. Kasi hearing lang ba tayo? Doing lang ba tayo? Pero hindi. We realize yung tatlo na to magkakasama sa buhay natin. Now, let's unpack the next few verses. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself and goes away and immediately forgets what kind of man he was. Sa isang araw, mga ilang beses kayo nagsasalamin? No? Tapos sino dito yung sa bag, hindi mawawala ang salamin? Uy, umami na kayo, pambihira. Hindi ka naman magkakasala pag tumaas ka ng kamay. Sino dito ngayon, yung bag nyo ngayon, may salamin? Dali, umami na. Ayan, taas kamay. Ayan. Wala namang kasalanan doon kayo, no? Hiyang-hiya pa kayo. Salamin na, mirror, hindi eyeglass. No? Ngayon. Kasi, salamin pa rin. Yung iba nga kasi, walang dalang salamin, ang pinangsasalamin, selfie. Ganun. Kaya pala kailangan ng ibang kaya pala yung ibang tao ngayon gusto pa iPhone. Magsasalamin lang naman para daw mas malinaw. Okay, no? But let's unpack the verse. So, hinighlight ko yung mga keywords natin. Ang sabi dito, kung ang isang tao daw ay hearer of the word at hindi siya doer, okay? Dito hearer lang dito, doon yung doer. Kung ang isang person daw ay hearer of the word, hindi siya doer. Ano illustration ng Bible? Para daw siyang nagsalamin. May dala akong salamin dito. Dadaling ko sana yung malaki. Yan. Yan. Hindi, pangbata nga to eh. Kasi teddy bear. Yan. Pag nakita niyo yung mukha niyo, ayan, nagugulo na naman. Yan, naayos din. Yan lang pala, may dala ako lagi salamin dito. Bagong gupit pa naman ako, di ba? Yan, puro puti na. So, sabi dito, ang isang person daw, na hearer lang hindi doer, hearer. Ganito daw yun. Nagsalamin, tiningnan yung sarili, gwapo ayan. Umalis, tapos nalimutan na, ano nga tsura ko? Ano nga nangyari kanina? Ano nga, parang hindi niya maalala kung ano tiningnan niya. No? Kaya tinanong ko sa inyo, ilang beses kayo nagsasalamin Minsan, wala kang tiwala nung huli ka nagsalamin. Ano ginawa mo? Di binuksan mo yung bag mo. Tiningnan mo ulit. Wala namang limit sa pagsasalamin. Ang point natin, bakit ba nagsasalamin ng isang tao? Bakit nagsasalamin ng isang tao? Tinitingnan mo kung may dumi. Tinitingnan mo baka yung kilay mo, sumobra yung guhit sa isa. No? O kaya, nakalabas ka, isa lang ang na-drawingan mo. Mas mahirap yun, Kasi naligo ka, nawala, nakupas, ganyan. Nang nagkulay kang ganon, hindi mo pala nakulayan, nagmamadali ka, wala palang kulay yung isa. O kaya, yung isa black, yung isa brown. Naku, pambihira. O kaya, nag-ahit ka, isang side lang pala na ahit mo. Yung kabila, hindi. O kaya, sino na naranasan dito mag-shave ng walang salamin? Kung hindi ka nasugatan, pagtingin mo, bakit yung pagkaka-shave mo. No? So, ganun daw yung hearer. Nanalamin, nakakalimutan yung nakita. Again, bilang isang Kristiyano, kaya tayo nananalamin, kaya natin tinitingnan yung gospel, para, yung salamin dito, ito yung word ng God
Kaya natin tinitingnan yung gospel. Tinitingnan natin. Pag tiningnan natin yung mukha natin, doon natin nare-realize, teka, merong hindi align sa life ko. Pag tumingin ka ulit, parang amputla ako ah. Parang kulang ako sa gulay. Di ba, Tricia? No? Tingin ka ulit, pag tingin mo, parang pastor, sambuan ka nang nagpapahinga, may eye bag ka pa rin. Parang ayaw mawala, ano? So, pag tiningnan natin yung gospel is our mirror. Ang problema, yung mga hearer, nakikita yung mali, nakikita yung pangit, nakikita yung kulang, pero walang ginagawa after. Hindi itinatama. Bakit? Nalimutan niya ng itama. Wala na siyang pakialam. Nalimutan niya na. Nung nandito siya, sabi niya, uy, kulang yung kilay ko, kulang yung bigote ko, kulang, uy, yung buhok ko, tikwas yata. Para pagdating niya, huh? Ano itsura ko kanina? Hindi ko na maalala, bahala na. Wala nang pakialam. Nakinig ka ng Sunday message. Nung narinig mo sa message, na-convict ka. Tinamaan yata ako nung message. Kailangan ko na yatang magbago. Kailangan ko na yatang ibahin yung lakad ko. Pero ang nangyari, nung lumabas nung pinto, pag wala pa sa Robinson, ano nga yung topic? Ano nga yung dapat kong baguhin? Saka na, next week na lang ulit pag-attend ko. Are you getting the illustration? Kasi anong tawag doon sa mga Kristiyanong ganon? Hearers lang. Paano kaya magiging kagaya nung tao na to na hindi daw nakaka-forget? No? Kasi ang tabi doon, and immediately forget the kind of man he was. Ngayon pag nagsalamin ka, paano ka magiging unforgetful? Yung hindi mo nakakalimutan. Gusto niyo malaman? Okay? Lalaki na lang po ang binigay kong illustration. Baka ma-offend na naman sa akin yung mga babae. Kasi lagi daw sila nagsasalamin. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not forgetful hearer but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. Ang sabi doon, para hindi ka maging forgetful hearer, hindi ka makakalimutin. Ang sabi doon, sabihin nyo nga, continue. 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 Ano dapat ginagawa para maging hindi forgetful? Magpatuloy ka lang. Mag-continue ka lang. Not a forgetful hearer, but a doer of the word. This one will be blessed in what he does. So, paano tayo magko-continue? Number one, para mag-continue ka sa pakikinig, at mabago ang buhay natin, at magkaroon tayo ng faith, at maging doer tayo ng Word ng God. Number one, dwell. Sabihin nyo nga, dwell. Mag-dwell tayo sa Word ng God. Ibig sabihin, i-fix natin yung mga mata natin. I-focus natin yung mga mata natin sa Word ng God. Marami tayong makikita every day. Marami tayong makikita every week. Pero ang sabi doon, mag-focus ka lang sa message ng Lord sa'yo. Maraming magbibigay ng mensahe sa'yo. Maraming magcha-challenge sa'yo. Pero sana mas na-challenge ka at makikinig ka lang kung ano ang sinasabi ng Word of God. Because yun lang yung truth. Maraming pwedeng magpayo sa'yo every day. Marami ang pwedeng mag-counsel sa'yo. Pero bumalik ka sa Word ng God, doon ka mag-focus. Dwell in the Word and you will be able to continue. Gets ba natin yon? Pangalawa, mabilis lang to. Devote. No? Amen ba, worship team? May nagche-check yata ng devotion nyo eh. Pag hindi daw kayo nag-devotion, si pastor ang kakausap sa inyo eh. Ibig sabihin ng devote, ituloy mo lang, gawin mo lang araw-araw. Ay, ganun ba, pastor? Akala po namin every other day. Hindi. Ang buhay Kristiyano ay araw-araw. Kalabitin mo yung katabi mo, araw-araw. Tuwing Sunday tayo nagche-church, pero Kristiyano ka araw-araw. From Monday to Sunday, Kristiyano ka, believer ka, may faith ka, nananampalataya ka sa Lord. Hindi ka may faith sa Lord para kang EDSA, na pag Monday, bawal yung 1 and 2.
Tuesday, bawal ang 3 and 4 dahil sa number coding. Walang number coding ang mga Christians. Everyday Kristiyano ka. Kahit uminit ang ulo mo bukas, Kristiyano ka pa din. Kristiyano nga lang na mainit ang ulo. Every day of our lives, we are believers. We are followers of Jesus. We are doers. Kaya sabihin mo sa worship team na nakikita mo, mag-submit ka rin. Sa worship team po kasi may devotion sila na sinasubmit araw-araw. No? Matakot kayo kay pastor pag hindi ka nag-devotion. Okay? So, una, dwell. Pangalawa, devote. Ano pangatlo? Discern. Ang ibang word po ng discern ay be mindful. Tandaan mo. Huwag mo lang gawin araw-araw. Tandaan mo. Makilala mo, paulit-ulit mo siyang gawin, i-memorize mo, tandaan mo yung mga binabasa mo, yung word ng God, read it over and over again. Gawin mong viral sa isipan mo yung word na binabasa mo. Huwag mo lang siyang basahin kasi may mag-check, tapos nung binasa mo, wala ka nang natandaan. Kung wala kang natandaan sa devotion mo kahapon, you are a forgetful listener. Okay? Panghuli. Dito sa apat na to. Dwell, devote, discern. At ang pinakamabisang paraan para maging maalala mo lagi ang word ng God, hindi ka forgetful, gawin mo. Tama? Gawin mo. Sino dito magaling magluto? Hindi ba dahil madalas mo siyang ginagawa, kabisado na ng, kahit hindi mo na iniisip eh. Hindi ka na wala ka nang, nung una ka nagluluto, may mga takalan ka pa. Gano'n nga to, 1/4 ba to, 1/2 ba to, ilang gramo ba to. Tapos binibilang mo pa dati paminta. Yung durog. Pero nung marunong ka nang magluto, hindi ba, alam mo na, kurot lang eh, alam mo na eh. Hiwa lang, alam mo na eh. Bakit? Kasi ginagawa mo paulit-ulit. Ang Christian life, pag ginagawa mo paulit-ulit, you are loving and doing and remembering the Word of God daily in our lives. Yung paglakad sa Lord, normal na sa'yo. Hindi na siya masyadong challenging. Bakit? Sanay ka na. Nakakita na ba kayo ng batang nag-uumpisang maglakad? Nakikita niya yung challenge, di ba? Nadadapa, nasusugatan. Tapos yung mga OA ma'am, kasi unang anak, ayaw madapa, ayaw sumayad, ayaw. Pero hindi mo alam, matututo yan. Pag nabaldog yan, matututo yan eh. Bakit? Ay, sakit palang mabagsak, kaya kailangan tatayo ako. Kailangan di ako babagsak kasi pag ang sakit mabaldog, di ko na uulitin yun. Eh, ayaw mong mabaldog, kaya hindi makalakad, lagi mong inaalalayan. Pero nung na-realize mo, tigilan ko nga itong hawakan, naglakad na. Tapos nung naglakad siya, nung una madadapa pa, the next day, nang gagabay pa sa mga pader, the following day, kaya niya nang maglakad ng ilang steps, tapos sumunod na linggo, sumunod na buwan, kaya niya nang maglakad, tapos dumating yung time, tumatakbo na siya. Ang Christian life ganun. Sa umpisa, lahat challenging. Sa umpisa, lahat mahirap. Pero pag nasanay ka ng lumakad araw-araw, magdepende sa Lord, masasanay ka na. Marirealize mo na ito pala. Nung una ang hirap lang. Sino dito yung, nung umpisa kang umaattend ng Risen Christ, ang struggle, 3 p.m. ang service. Di ba ang sarap matulog nun? Sunday pa naman. No? Parang, at least pag umaga, nakakapaglaba ka pa. Habang nakikinig ng service sa Rain M. Di ba? So, sa umpisa lang mahirap. Pero pag ginagawa mo pa ulit-ulit, na-exercise na ang paglakad mo sa Lord. Amen? Hanggang sa dumating yung time, hindi mo na iniisip. Dati pag-gising sa umaga ng Sunday, iniisip mo, attend ba ako? Pero hindi na ngayon eh. Ang iniisip mo ngayon, ano kaya susuot ko mamaya? Hindi na kasi sanay ka na. Dati pag gumising ka, ang iniisip mo, ano kaya kakainin ko? Pero ngayon iniisip mo, teka, nasa James na kami, anong babasahin ko mamaya? Tapos, teka, alam ko, magpipray muna ako. Kasi sanay ka na. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, dapat sanay ka na ha. Sanay ka na mag-pray. Sanay ka na magbasa ng Bible.
Tapos pag hindi mo alam kung ano yung tama sa buhay mo, na may maling nangyayari sa buhay natin, pwede ka namang manalamin ulit. No? Pwede mo naman tingnan ulit yung mukha mo sa gospel. Manalamin ka lang ulit para lagi tayong ayos. In Tagalog, ganito ha, manatili. Sabihin natin manatili. Magpatuloy. Makilala lalo ang Diyos. At ang maglingkod. Yan ang ating lakad sa Panginoon. Now, kaya ang lakad natin, dapat dala-dala rin natin ang salamin ng gospel para nakikita natin yung mga lakad natin na dapat pinupuntahan natin. Amen? Nabe-bless ba kayo? Kasi gusto ko kayong ma-bless. Kasi yung kasunod nito, drop the hammer na. Hindi drop the hammer, strike. Yung kasunod nito medyo masakit eh. Kaya gusto ko kumapit ka sa katabi mo. Uy, natuwa ka ba kanina sa sinabi ni Pastor? Yung kasunod, medyo parang hindi ka matutuwa. Hindi to dahil hindi nakakatuwa. This is an eye-opener. This is gospel. Okay? Ano kaya ang sinasabi ni James? 3 times in the book of James, sinabi niya to. Number 1, thus also faith by itself, if it does not have works, is isang beses, no? Sabi ni James ito, yung faith by itself, walang works, dead yun. Yung halaman, sabi mo may tinanim ka, walang tumubo, wala kang tinanim. Inulit pa ni James in verse 20. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, gusto nyo malaman kung ano yung konteksto ng binabasa nyo, maghanap kayo ng words na laging inuulit nung nagsulat. Kwento na laging inuulit, words na laging inuulit. Inuulit na naman ni James in verse 20. 3 verses lang ang gap. Sabi ni James, but do you want to know, O foolish man, that faith without works. Ano tawag niya doon sa mga may faith na walang works, na kine-claim na may faith pero walang works? Ano tawag ni James? Foolish. Sakit, no? Ito pa isa. Kala mo tapos na si James. Inulit na naman. For as the body without the spirit. Ano ba yung mga body without the spirit? Ito yung mga unbeliever. Ito yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang sabi ni James, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ang sakit mo, James. Hindi ka mai-invite sa mga churches ngayon. Kasi ang sakit ng message mo. Ang sinasabi ni Paul dito, habang nananalamin ka is this, kung ang faith mo walang works, yung faith mo baseless. Kung ang faith mo walang doing, ang faith mo foolishness. Kung ang faith mo walang serving, ang faith mo lifeless. Kaya ang sinasabi ni James dito, diretsahan tayo. Ito sinasabi ni James, kung sinasabi mo na may pananampalataya ka sa Diyos, pero walang pagbabago ang buhay mo, walang paggawa sa buhay mo, wala ka talagang pananampalataya in the first place. That's the message of James. Kasi sabi, in the mind of James is this, kapag meron kang narinig at nanampalataya ka, automatic ang taong nanampalataya may gagawin. May gagawin. May mangyayari. Tanong mo kay Zaccheo. Tanong mo dun sa babaeng Samaritan. Tanong mo sa katabi niya nakapako sa krus. May gagawin eh. Yung katabi nga ni Jesus sa cross. Walang magagawa yun, pero pwedeng magsalita. Yun na lang ang ginawa niya, nanampalataya siya sa Diyos. Amen. Ang faith mo ba ay walang works? Ang sabi ni James, if your faith doesn't have works, it is baseless. It is foolishness. It is lifeless. Masakit mang tanggapin ang mensahe ni James. Huwag ka lang maging hearer, maging doer ka din. Okay? Dahil ang paggawa ang nagpapatunay na meron nga tayong faith. Amen? Kaya pa ba? Kaya pa? Konti na lang, sample na lang to.
Sa next week, mas magaan ang topic. Dapat umabsent kayo ngayon. Sabi ni James, ito. Nagbigay siya ng example. No? If a brother or sister is naked and destitute, walang makakaya, of daily food, and one of you say to them, depart in peace, be warned and be filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Ang example ni James is this. May lumapit na kapatid sa'yo, hirap na hirap, burden na burden, at nung lumapit siya sa'yo, ang sabi mo, I will pray for you. Go home. That's it. Ang sabi ni James, hindi ko sinasabing masama yung I will pray for you, ha? It's good na ipag-pray natin yung mga kapatid natin. Pero ang sinasabi ni James, kapag may lumapit sa yung tao na may pangangailangan, na may problema, na may sitwasyon sa buhay, at ang sinabi mo lang sa kanya, I will pray for you, you're foolish. Your faith doesn't have doing. Your faith doesn't have works. Ito yung example na sinabi ni James. Maraming Kristiyano ang nagtatago sa I will pray for you. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun, di ba? Lumapit sa iyo na bigat, pagod na pagod. Ang sinabi mo lang sa kanya, I will pray for you. Wala nang follow-up. Ang maganda mong gawin, sabihin mo sa kanya, I will support you. Hindi ko man maibigay yung pangangailangan mo kung ano man yon. Pero ngayon naramdaman ko, bigat na bigat ka. Gusto kong malaman mo, pwede akong makinig sa'yo. Amen. Huwag kang magtago sa napaka-spiritual nating laging sagot sa mundo. Pag-pray natin yan. Minsan, pag sinabi natin, pag-pray natin yan as if, magkalimutan na tayo. Pero mga taga-recent Christ, hindi ganun, di ba? Alam nyo, totoo yung sabi nung isang, sino nga yun? Artista yun. Sabi nung isang artista, eto na naman tayo eh. May namatay na naman. May nakilala na naman kayong nag-commit ng ano tawag doon? Ano tamang term doon? A person who took her life. Diba? Eto na naman tayo. Post na naman tayo ng encouragement. Pero nung nabubuhay, hindi tayo nakinig ng mga clues na yung tao na yun, bigat na sa pinagdadaanan niya. Kasi tinatago natin, alam mo kapatid, I will pray for you. Ano mensahe ng sitwasyon na to? Yung iba yata walang clue sa sinasabi ko. Yung nangyari sa anak ni Kuya Kim. And I don't want to dwell much on that story. Pero madalas tayong mga Kristiyano, alam mo nang bigat na bigat yung kapatid mo. Alam mo nang nahihirapan siya sa buhay niya. Pero minsan ang sagot natin sa kanya hanggang I will pray for you lang. Hindi natin minsan masabi sa kanya, ano man yung problema mo, wala akong solusyon dyan, pero handa ako makinig sa'yo. Mabawasan man lang yung dinadala mo. Amen? Ano man yung nangyayari sa'yo, hindi ko naiintindihan, hindi ako magaling mag-advise, pero kaya ko makinig. More than just praying, I can listen. I can try to understand. Hindi ko man maintindihan lahat ng sinasabi mo. Dahil pwede mo nasabihin, hindi mo na ako matalino, hindi ko man alam gagawin ko dyan eh. Pero may mga pwede kong ibigay sa'yo mga verses na magpapalakas sa'yo. Amen? Madalas tayong nagtatago sa I will pray for you. At ang pangalawang ginagamit natin pag nagtatago tayo, if you need something, sabihin mo lang. Alam mo yung pag may nagsasabi sa akin ng ganyan, minsan gusto kong pitikin sa ilong eh. Pag meron kang maibibigay, ibigay mo na lang. Huwag mo nang sabihin, alam mo pag may kailangan ka, huwag ka mahiya magsabi. Pero ang mga taga-recent Christ, na hindi lang hearer, kasi doer din, I cannot give everything you need. Pero ito yung natutunan ko kasi sa nanay ko eh. Alam mo naman ang pamilya namin nung araw, puntahan ng mga taong nangangailangan. Hindi ko nga alam ba't sila nagpupunta ng bahay. Hindi naman Santa Claus yung tatay ko at nanay ko. Pero pag pumunta ka sa mother ko, mangungutang ka ng 5,000, wala siyang 5,000, uuwi ka kahit 500, meron ka. Nagigets nyo? Hindi ka uuwing empty-handed.
Minsan nga kahit walang pera, baka pwede, may ulam pwede, bigay ko sa inyo ulam na lang. Ala talaga ako ngayon eh. Pero eto may sobra yata kami. May gulay dyan sa likod, may papaya, tsaka may okra dyan. Baka gusto mo, iuwi mo na lang. Hindi ka uuwi na wala kang dala. Ganon dapat ang mga Kristiyano, nararamdaman natin yung pagiging sensitive natin sa pangangailangan ng katabi natin. Na hindi ka uuwing luhaan, hindi ka uuwing wala kang dala, wala ka man dalang payo, pero at least mamaya may hapunan kayo. Nagigets ba natin? Amen? So wag tayong magtago sa I will pray for you and if you need something. Maging Kristiyano tayo na nakakaramdam ng sitwasyon at pangangailangan ng mga kapatid natin at kapag sila ay naked, dadamitan natin. Kapag sila ay may sakit, dadalawin natin. Kapag sila ay may problema, makikinig tayo. Amen? Amen? Para wala na ulit sana tayong mga kwentong ganun. Alam nyo, ang faith, sino nagtanggal ng susi dito? Ayan, binala. Uy, susi ng office ko yun. Ayan. Huwag niyo winala, di ako makakabalik ng office. Okay? Ang faith, kahit gaano kaliit, kayang magbukas ng pinto. Tama? Ano ba mas malaki? Susi, pinto. Ano mas malaki? Susi, doorknob. Doorknob. Lalo namang mas malaki pinto siguro kaysa susi. Pero kahit nakalak yung pinto, kayang buksan ng susi. Ang faith, parang susi na to. Pag binuksan mo, it will open a lot of things. Now, may mga illustration sinabi dyan si James. Hindi ko nababanggitin yung iba. Pero ganito yun mga kapatid. Sino dito minsan ang faith mo malaki? Pero minsan ang faith mo maliit. Ganun buhay natin eh. Minsan yung susi mo malaki. Pero yung size ng binubuksan mong pinto, minsan pare-pareho lang naman. Kasi minsan yung maliit na susi, magbubukas ng maliit na pinto. At habang binubuksan mo yon, ino-open niya sa iyo yung buong bahay. At yung mga susing hawak mo, magbubukas pa ng mga ibang pinto. Just imagine this, si Abraham hindi nagsimula sa malaking pananampalataya. Nagsimula si Abraham sa maliit na faith na naging doing. Nakinig siya, nilakaran niya. Dumating yung time, yung faith niya mas malaki na kesa nung umpisa. At dahil mas malaki na yung faith niya, mas malaki na yung nagagawa niya. At nung mas lumaki pa yung faith niya, mas lalo niyang nagagawa yung mga mahihirap na bagay. And then I realize is this, ang susi pala ng buhay Kristiyano, may pananampalataya kang maliit, pero yung maliit na yon, gumawa ka kahit maliit. Nag-pray ka kahit maliit. Nag-serve ka kahit maliit. Ginawa mo yung dapat mong gawin kahit maliit. And God will open a lot of doors for you. And the next day, may mga challenges na naman, may mga pintukan na naman bubuksan, and bibigyan ka ng mas malaking susi ng Panginoon. And it will open you a bigger doors for you because that is our Christian life. Small faith will open maybe small doors in our life. Pero as we open those doors, it will open bigger doors sa ating mga buhay. God honors actions, not intentions. Marami sa atin naiyak, na-challenge sa napakagandang message. Na habang nakikinig ka, sinasabi mo, gagawin ko yun, gagawin ko yun, gagawin ko yun. Pero minsan ang problema natin, pag nakauwi na tayo sa mga bahay natin, hirap. Next week na lang, baka ulitin yung topic. No? E nakala natin, kailangan ng big faith sa lahat ng bagay. But we realize, through Abraham and Rahab, na kinuwento din ni James, mababasa nyo sa baba, small faith
minsan okay lang kahit small yung action. Kasi habang lumalaki yung action, darating yung time, yung small faith mo, magiging big faith, and it will open, it will do, and it will lead you to bigger actions. Amen? Bago tayo nakarating dito, saan ba tayo nagsimula? Maging faithful lang tayo sa Lord. Magpadami lang tayo. Magdalawang service kaya tayo. Di ba tinry natin yan? Matrabaho. Ang daming gagawin. Dodoble ang bill. Pero gawin pa rin natin. Kasi may faith tayo eh. Magpa-mentor kaya tayo. Attend kaya tayo ng mga leadership. Mag-life group kaya tayo. Mag-process kaya tayo. Hinakbangan natin ang paulit-ulit. Hanggang sa dumating yung time, lumabas kaya tayo. Because it's not small faith that's pinaprocess tayo ng Lord. Small faith, that's okay. Pero dapat may ginagawa. May action. Amen? So, paano lalaki ang faith? Kanina ang highlight ko lang dyan, faith tsaka hearing. Ang sabi pala doon, para you keep on doing and hearing, faith comes by, pwede ba natin sabihin? And by the, so kailangan pala, hearer ka lagi. Nakikinig ka pa rin. Kaya nga sabi doon, faith comes by hearing, and hearing, and hearing, and hearing. Punta tayo sa Eric's translation. Faith comes by hearing, and doing, and hearing, and doing, and hearing, and doing, and hearing, and hearing, and doing. Yun pala dapat ang Christian life. Ang Christian life pala hindi yung buong October natin ay hearing, 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 puro hearing. Well, ang Christian life din ay hindi pwedeng puro doing, 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 doing. Hindi rin pwede. Ang balancing Christian life is you hear, you do. You hear, you hear, you do, you do, you hear. Salit-salitan mong ginagawa sa buhay mo. Amen? It's good to be amazed. It's another thing to do amazing things for the Lord. And my challenge before you this afternoon, be the reason someone believes that God is good. Let me tell you a story. And this is where we will end. May isang family sa Risen Christ na nung wala pa sila sa Risen Christ, nagkita kami through an incident. Accident actually. And dahil sa accident na yon, na-meet ko yung family na to through their friend. Friend ba tawag doon? Basta. And this guy is hindi pa na pwedeng makulong. Nakakulong na nga. At noong time na yon, wala naman akong kilalang mga lawyer. Wala. Kung ngayon makukulong po kayo, may kilala na ako. Marami po. Mamili po kayo ng church. So, wala akong alam sa batas. Wala akong kilala sa munisipyo. Si Bebong lang, hindi pa kami close nun. Wala akong kilala sa gobyerno. Wala akong kilalang pulis. May kamag-anak daw kami, pero hindi ko naman kilala. And the only thing that I can do that time, during that incident, na they are so burdened, is just to sit with them in the park. Wala akong ma-advise. Wala akong masabi. But the best thing that I can do at that point
is just to sit with them and pray. Yun yung sinabi ko na, let's pray for this, pero hindi ako umuwi. Kasi minsan, sinasabi natin, pag-pray natin yan, sige, bye. So sabi ko, okay, pag-pray natin to. I don't know what to do. Hindi ko sinabing I don't know what to do to them. Pero alam nila, wala akong magagawa. But I just stay with them through the entire process. The next day, the following day, hanggang sa ma-release. And their family is serving in the church right now. Nakakasama nila yung kanilang mga anak, nakakasama nila yung kanilang mga relatives. It's just because someone did not just pray for them, but stay with them. May isa pa akong kwento. May isang pastor na nag-i-start pa lang siya ng church niya. Hindi siya taga rito. Stranger siya sa Malolos. Wala siyang masyadong kilala. Sabi niya, Pastor, pwede bang manghiram sa inyo ng musician? Guitarist, sabi niya. Sabi ko, sige, papadalang ka namin this Sunday. Nagulat siya. Ang ini-expect niya, guitarist. Ang pinadala natin, banda. Sabi ko sa kanya, kung kailangan mo pa ng worship leader, sasama ako. Hindi kasama sa kwento yan. Sabi ko, pag may kailangan ka lang, hindi ko sinabing pag may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Kundi alam kong may kailangan siya, naramdaman ko yung kailangan niya, pinadala na natin. Nagigets niyo po ba yung kwentuhan natin? And lastly, meron tayong family, meron tayong pastor na mag-asawa na naka-close na natin through the ministry. And from time to time, they will visit Malolos. At nung nag-visit sila, sinundo lang naman namin. Sabi namin, ayaw namin, huwag kayong mag-commute. Kahit sa Malolos, hindi umaandar ang mga sasakyan, susunduin namin kayo. So, sinundo namin, umulan, dramatic, umuulan, binalik namin, sinatid, pinakain namin, tinreat natin yung kanilang buong team. Then, nung uwian na ng isang ministry, nag-abot siya sa akin ng sobre. Sabi ko, para saan po ito? Hindi, pastor tayo, kunwari, di natin alam eh. Para saan po ito? Pastor, we are so blessed. Hindi mo naman kami dapat alagaan. Hindi mo kami dapat gawa ng ganyan. Pero ginawa mo yan. And this is just a token of appreciation. And from that point, a friendship with their ministry ay nag-flourish. Bakit ko ito kinukwento sa inyo? Madaling ma-inspire. Madaling sabihin sa kapatid, "Oy, alam mo, mahal kita. Oy, alam mo, pinagpipray kita lagi eh. Masarap naman yun, marinig. Ako, lagi ko pong na-appreciate pag may nagsasabi sa akin, pinagpipray nila ako. Tuwan-tuwa po talaga ako doon. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon, katulad ng sinasabi ni James, pwede bang pinagpray na natin, pero may ginawa pa tayo? Hindi ko sinasabi sa inyo na solve niyo yung problema niya. Hindi ko sinasabi sa inyo na bayaran niyo lahat ng utang niya. Hindi ko sinasabi niyo na maintindihan niyo lahat ng pinagdadaanan niya. Pero pag alam natin na may nangyayari sa ating kapatid, pwede ba? Maupo lang tayo minsan, makinig lang tayo. At sabihin natin sa kanya, hindi ko man kayang isolve ang problema mo. Pero anytime na kailangan mo ng kausap, nandito ako. Ito pa nga na-realize namin sa MHF, Mental Health Facilitation. Madalas pala, yung mga tao, hindi naman nila kailangan ng advice. Madalas pala, ang kailangan lang nila makikinig. Madalas pala, ang kailangan lang nila, pag umupo sila sa coffee shop, mayroon tao doon sa kabila. Yun lang pala kailangan nila minsan. Amen?
So can we be a church? Can we be the reason that someone believe that God is good? Can we be the reason that God comforts, that God loves people because we are not just hearer, pero doer din tayo. Hindi lang natin sinasabi sa kanila, mahal kita kapatid, pero pinapatunayan natin sa kanila, hoy, alam mo kapatid, mga 20 beses ka nang nagtatampo pero mahal pa rin kita. Amen? Alam mo yung galit ko sa'yo, malapit na pero mahal kita Bakit? Doer ako Amen? Tumayo nga ang mga doer. Ang sabi ng Lord, paano maniniwala ang mundo na ang church niya ay totoo? Alam niyo ang sagot ng God? Malalaman ng mundo na ang church niya ay totoo kapag yung mga nandun sa loob ng church na yon, they love one another. So, mahal mo ba yung katabi mo? Yung nasa likod? Kasi sigurado ako, mahal mo yung katabi mo. Katabi mo yung nasa likod kaya? Yung nasa kabila, tanawin mo nga, mahal mo ba yan? Oo, yan yung iniiwasan mo pag sa pintuan. Mahal ba natin ang isa't isa? Amen? Can this be our promise to the Lord? Na ang risen Christ, ang araw, ang paglilingkod ng risen Christ, ang ating magiging dahilan, kaya tayo naglilingkod, mahal natin ang Diyos at mahal natin yung nasa paligid natin. Again, look at your neighbors. They are risen Christ. Amen? Tayong lahat ang risen Christ. Tayong lahat ang dapat nagmamahalan. Amen? Ito pa huling challenge ko sa inyo. Bakit gusto mong patunayan ngayon na doer ka? Mag-worship ka. Pero this time, huwag ka mag-worship sa isipan mo. Alam niyo ba kung ba tinataas natin yung kamay natin? Kasi doer ka Hindi ka lang, ini-imagine ko, nagtataas ako ng kamay Sinusuko ko na yung buhay ko, ini-imagine ko. Huwag mo imaginein. Kung doer ka, and you are worshiping God this afternoon, maging doer ka, itaas mo yung kamay mo. Ikanta mo yung kumanta ka. Lumuhod ka kung gusto mo. Pumikit ka kung gusto mo. Kausapin mo ang Panginoon. Kasi, doer ka. Hindi ka na ngayon nag-i-imagine lang na nag-worship ka. Hindi ka ngayon nag-i-imagine na close kayo ng Lord. Pero dahil, Lord, gagawin ko to kasi hindi lang ako hearer. I'm also doer. Kaya right in this very moment, Lord, we will just worship you. And we will just honor you. Can we sing this song? My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
your best worship to the Lord right now. Lift up your hands to the Lord and just worship Him. Sing for joy at the works of your hand. Forever, Lord. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in. Nothing compares to the promise Lord Jesus, our promise to you, Lord God, hindi lang kami makikinig ng salita mo, Panginoon. Hindi lang kami magbabasa ng salita mo, Lord. But day after day, we will do your word. We will love, we will serve, we will honor you, O God. And we will love and we will serve each other, Panginoon. Lord God, this is the time, Panginoon, that we will not just say to our neighbors that we love them, that we care for them, pero Lord, ipaparamdam namin sa bawat isa na mahal namin ang isa't isa at kaya namin mag-serve sa bawat isa because Lord, we love you. We are doers. And before we close and before I close this in prayer, can we just hug one another? Can we just, embrace one another? And let's just tell them, alam mo, kulang lang tayo sa kape eh. Alam mo, kulang lang tayo. Can you just say, alam mo kapatid, namimiss na kita eh. Amen? Let us be a family again. Let us be a family that care for each other, that loves one another. Amen? So, Father God, we pray. Kung sino man yung kasama mo sa kinalalagyan mo, hawakan mo na yung kamay niya. Hawakan mo na yung kamay niya. Panginoon, yung katabi ko na ito, yung kamay na hawak ko na ito, Lord, turuan mo ko na lalo ko siyang mahalin, na lalo ko siyang ipag-pray, na lalo ko siyang tulungan sa lakad niya, na lalo ko siyang pakinggan sa mga problema niya, na lalo ko siyang samahan sa mga nilalakaran niya at anumang pinagdadaanan niya. Panginoon, magmamahalan kami, magtutulungan kami, and we will be as one church, loving one another. And this church will be a church na hindi lang nakikinig, kundi mahal namin ang isa't isa, and people will see that there is love in risen Christ. This we declare in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Isa nga pong malakas na praise God para sa mga doers, sa mga taga-risen Christ. Hallelujah. Amen. Ayan. Amen. Di po tayo maka-get over. But yeah. So, this is another act of faith na ating gagawin. Nakahanda na po ang ating ebidensya ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? So, it's time to give. Yes, this is basically one of the act of faith that we have. And isa pa po, if God is telling you something, to do a good thing sa inyong mga kapatid, anyone na nasa isip nyo, it's also an opportunity na gawin po natin ito. This week, gawin po natin ito. Okay po? Ayan. So, we can now give our tithes and offerings for the day. And sa screen po ay naka-flash ang ating GCash and online banking account. Okay, so let's pray for this. Lord, salamat Panginoon sa kahit ganong kalaking pananampalataya, kaliit o malaking pananampalataya, ito ay pinagbubunga mo, ito ay pinagpapala mo. Salamat Panginoon at dalangin namin Lord na ang mga
tinanim na ito ay maging mabunga at maging mayabong, Panginoon, at marami pang mapagpala, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang highlight po ng message ay si James, hindi po yung pagkanta ko, ha? Kaya po ako kumanta kasi doer ako. Amen. Tayo po tayong lahat and let's just declare a happy, blessed week na wala tayong iisipin kundi, Lord, sino ba yung pagpapalain ko this week? Lord, sino ba yung pwede kong kakwentuhan this week that I will share your goodness? And wag nating limitahan na ang kailangan isipin natin right now, believers lang. No, isipin nyo ngayon, Lord, sino sa mga hindi pa believer, hindi mo pa anak, ang inuutusan mo ako ngayon na makipagkape sa kanila, dalawin sila sa bahay nila. Lord, sino yung i-bless ko this week? Okay? Can we do that? Is that a challenge? Bakit? Tatanggapin natin ang challenge because we are doers. Amen? Taas mo ang kamay mo and let me just pray for you. Father God, thank you, Lord, for your wonderful blessing and your wonderful, wonderful word. And I declare to your people right now that we are a blessed people because in the name of the Father, we are supernaturally blessed, Panginoon. In every day of our lives, from sunrise to sundown, we are your blessed people. Mayroon mga pinagdadaanan man kami, still, we are blessed people. And hindi lamang kami blessed, Panginoon, we are loved because in the name of Jesus, we are loved and we have peace that cannot be explained. Ang dami namin problema, ang dami naming struggle, but we have peace because of Jesus. And because of that peace, and hindi lang peace ang meron kami ngayon, meron din kaming supernatural power through the Holy Spirit. Therefore, we will overcome. So Lord, this week, we're gonna overcome. Can we say amen to that? Lord, this week, Lord, magiging mas matagumpay kami, Panginoon. Mas makikita namin ang mga plano mo, mas makikita namin ang mga kabutihan mo, mas lalakaran namin, Lord. And we will share that goodness to everybody because we are a blessed church and we are declaring this in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Aawit ng pupuri sa'yo, nananalig sa kabutihan mo. Umaawit, nagpupuri sa'yo, nananalig sa kabutihan mo. Salamat po for being here today. Hindi nyo na-miss ang napakagandang linggong ito. Amen!